Maraming salamat po kay Mayor Yorme Isko Moreno. Maraming salamat po kay si Atienza, ang inyong susunod na Vice Mayor. Maraming salamat sa aking kaibigan Congressman Amado Pagatsing dahil po sa kanilang pag-imbita sa akin upang upang palat ko po ang lahat ng mamamayan dito sa Maynila. Napakarami po pala tao ngayon. Ito po hindi ko makakalimutan sapagkat alam naman ninyo, mas maganda po yung nagkikita-kita kaysa dun sa kami po sa Kongreso, nagkikita-kita kami, ngunit nag-aaway-aaway lang kami. Ako po ay kanilang inaaway at pinagtutulong-tulungan kapag inilalaban ko ang katwiran. Hindi ko po maintindihan kung bakit gano'n ang ginagawa nila. Pati po yung hopya na hinakain ko, inaagaw pa po nila. Sabi ko, pupunta na lang ako sa Maynila, mas mabuti pang makita ko ang ating mga kababayan. Dito masaya, para may kwento ko sa kanila kung anong dapat natin gawin sa dami ng problema ng ating bansa. Napakarami po, kailangan natin tulungan ang ating nanininuno para sa gano'n ang kahirapan sa bansa natin ay mabawasan man lang kung hindi tuluyang maalis na natin. Ano po ang unang dapat natin gawin para magawa natin ito? Nagawa po ng ibang bansa ito. Ang China, 800 milyon ang mahirap sa kanilang mamamayan. China, ngunit nagawa nila mapag-graduate sa kahirapan ng kanilang mamamayan mahihirap sa loob ng 30 taon lamang, 30 years. Tayo po ang mahirap sa ating bansa, 30 milyon lang halos. Sa mga tweet, kung talagang gagawin lang, kung talagang naayusin lang natin ang problema, walang 2 taon dapat graduate na lahat sa kahirapan ng ating mga kabayan. Ang unang-una po dapat natin gawin, ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansa ito. Yun po ang dapat natin gawin. Alam po ninyo, pag nagawa natin ito, maraming maihikayat na mga nananakan, mga negosyante, na mga investor na pupunta sa ating bansa, magtatayo ng mga pagawaan, mga opisina, at mga kalakal, ang maraming magagawa rito. Magkakaroon po ng maraming trabaho. Pag nagkaroon ng maraming trabaho, natural po giginhawa ang buhay na natin mga mamamayan. Pagka maraming pabrika, maraming paggawa, maraming puhunan na papasok sa ating bansa, maraming kalakal ang babago, maraming pagkain ang magagawa. Ang presyo ng pagkain babago. Kailangan po natin ibaba ang presyo ng kuryente. Bakit po? Unang-una, ito po ang pangunahing layunin ng batas na ginawa ng Kongreso 23 taon nang nakararaan. Ano po nakalagay doon? Letra por letra. Idulot po ang kuryente sa mamamayang Pilipino sa abot kayang halaga. Abot kayang halaga po ang presyo ng kuryente ngayon sa ating bansa. O abot langit. Gusto ko ganyan bumaba ang kuryente sa bansa. Mahina po na siya. Gusto niyo po ba talagang bumaba? Magagawa namin. Magagawa ko po. Pero hindi ko muna sasabihin kung paano ko gagawin na sapagkat ayaw ko malaman ng kalaban baka mamaya makapaganda pa sila. Pero magagawa po natin. Pati po presyo ng petrolyo kinakailangan bumaba sapagkat dito na nadikit ang maraming bagay-bagay na pangunahin kailangan ng Pilipino na dapat bumaba. Kapag nagawa po natin ito, yun lamang ang paraan para yung pong kahirapan ay mabawasan man lang natin kung hindi man tuluyan o wala. Nagawa po ng Thailand, nagawa ng Vietnam, nagawa
Bakit hindi natin kaya gawin? Kaya po natin gawin. Kaya po natin gawin. Pero kailangan po tulungan ninyo. Kahit hindi po ako artista. Kailangan po ba ako mag-artista? Hindi na po. Kailangan po kahit kontrabida lang naman, gagawin po. Pero wag na po, wag na po. Walang nag-iisip kung paano ibang kuryente sa ating bansa para hindi nila alam kung paano gagawin. Alam ko po kung paano isip-isipin na lang ninyo. Pati ninakaw na kuryente kayo nagbabayad. Alam niyo po ba yun? Hindi po pwedeng mangyari yun sapagkat wala tayong kasalanan po. Saan ka nakakita ng negosyo na walang panganib? Ito lamang, ang negosyo na walang panganib, lahat ng kawalan, ninakaw na kuryente, nasira yung metodo, hindi na itala ng accountant, ng bookkeeper, sumabog ang nabalatan ng kuryente, lahat ng kawalan sa kanila, ang magbabayad tayo lahat. Tama po ba yun o hindi? Tulungan po ninyo ako para magawa natin. Kasabihin, nag-iisip. Kaya kumikita ako ito sinasabi na. Ginawa ko na po ito ng panahon ng ABS-CBN. Marami pong pagkukulang, maraming pagkakasal sa Pilipino ang ABS-CBN. Hindi mo lang, may kukwento lahat sa inyo. Napakaraming buwis ang hindi niya binayad sa ating bansa. Pati po yung inyong panonood ay pinagbayad kayo ng black boxes. Wala po sa kontrata yun. Walang gustong lumaban sa kanila. Sila ang pinakamalaki. Sila ang pinakamakapangyarihan network sa bansang ito. Kahit isang senador walang lumaban sa kanila. Ako lamang po ang tumulo. Sapagkat kahit nag-iisa lang ako pagkatama gagawin ko yun. Basta tama, basta matuwid, basta totoo. Lalaban tayo, kahit tayo magpunta. Mga kabayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Isa pong karangalan, isa pong pribilehiyo ang makarating dito. Makausap ko po ang makapal na tao, mamamayan ng Maynila. Maswerte si Yorme, maswerte si Chichi, maswerte Congressman Pagkasin. Sapagkat sa lahat ng pagkakataon, hindi siya iniiwanan. Kalam ko po, dahil kaibigan ko naman sila, pati sana ako yung naman yung iiwanan. Dahil po ninyo ako sa lugar na matutulong ko kayo, yung sa lahat. Babalik ako rito. Sana po, yung panaginip natin lahat. Babalik ako rito sa Maynila. Isang ganap na senador ng Republika ng Pilipinas.